Glory, glory. Exodus 13:21 to 22 saka Exodus 14:10 to 15. Exodus 13:21. Sabi niya rito, Tagalog. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa hello. Praise the Lord. Hello, hello. 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 It's good. Okay lang? Kaya naman eh. Hello, hello. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makalakad sa araw at sa gabi. At dito sa isa pang talata sa 14 verse 10 to 15. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ng Israel ang kanilang mga mata, at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, at sila ay natakot na mainam, at ang mga anak ng Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinasalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo upang sapagkat lalo pabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moises sa kasabayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit humihibik ka sa akin? Silitain mo sa mga anak ni Israel na sila ay magpatuloy na yumaon, at pagpalay ng Diyos ang kanyang mga salita. Uli tayong dumulog sa kanya. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, na siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na hindi nagbabago. Salamat Ama sa kabutihan mo sa amin sa araw na ito, sa kalakasan at sa pangunguna at sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin, at sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, lalo tigit Lord sa spiritual. Salamat Ama, at sa oras na ito muli naming dinudulog, taglayang pasalamat sa iyong pangunguna muli sa gawain kanina, at muli naming dinudulog ang patuloy mong pagtuturo at pagbibigay sa amin ng pagpapala sa araw na ito sa pamagitan ng mga salita, na ikaw, Diyos, ang mangusap sa amin, magbukas ng aming mga kaisipan, aming mga puso, upang lalo naming maunawaan ang iyong kalooban at ang iyong banal na salita sa panahong ito, na siyang magbibigay, Lord, sa amin ng kapahayagan at pananampalataya at pag-ibig. Salamat Ama, gamitin mo lamang ang iyong lingkod na walang magagawa kung wala ka, at punasan mo ng iyong banal na langis aking makalupang bibig, upang sa gayon, O Diyos, ay masalita ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Ianumit mo Ama ang iyong lingkod at bigyan ng inspirasyon, at dalangin namin na ikaw maghari sa aming kalagitnaan. Puspusin mo ang dakong ito na iyong presensya, at gapusin ninyo anumang hadlang ng kaaway. Salamat Ama, pagpalain mo kami. Yan ang dalangin, balik sa iyong lahat ng purihan, kadakilan pa sa salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At God bless sa inyo lahat. Magandang umaga sa bawat isa sa inyo.
At ito yung second Sunday ng tinatawag na January ng 2022. At salamat sa mga kapatiran na nandito na patuloy tayong binigyan ng Diyos ng biyaya upang makapaglingkod sa Kanya. At mahaba na ang mga panahon na lumipas na ating mga paglilingkod. Bagaman may iba-iba tayong karanasan, may iba-iba tayong mga testimony, may iba-iba tayong paraan ng pakikipagbaka. Ngunit ang lahat ng yan ay bahagi ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos sa huling panahong ito. At kung tutuusin nga, kung nakita lamang natin ang mensahe na kung saan ang ating pinaglalaanan ng oras na pinagpalit, pinursik natin ang lahat ng mga bagay dahil dito. At kung nakita lamang natin kung ano ang purpose, kung bakit tayo nandito at kung bakit yung hindi lang purpose natin, yung purpose ng Diyos para sa atin at yung mga bagay na natanggap natin mula sa Kanya, siguro tayo na yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Hindi may tumbas sa anumang bagay, pilak man at ginto o anumang perlas ay hindi may tumbas pagdating doon sa tinatawag na eternal life. At yan ang ating ikinagagalak sa pagkatunay na sinabi ng Panginoon nung siya ay nabubuhay pa, na siya nagpasalamat sa Ama, na ito'y tinago niya sa mga pantas at matatalino, ngunit ipinahayag niya sa mga sanggol na gustong matuto. So actually ay part din ito ng predestination. At ang predestination ay sabi nga ay parang kakaiba ka na, pastor, lahat kinukunik mo na lang sa 7 seal. Ang predestination ay kinukunik na rin natin sa 7 seal. Diba? Kaya yung ano ba yung 7 seal, Pastor Boy? Silence in heaven half an hour. Tapos, so sabi ng prophet, ito ay coming of the Lord. At doon sa kanyang message, sa tinatawag na the bridge, sabi niya, the 7th messenger or earthly messenger is on earth at the time of this coming. Kaya yung coming na yan ay actually ang 7th seal ay isa sa mga pinaka-subject ng tatawag na mensahe. Bakit, Pastor Boy? Ano ba yung 7th seal? Sabi nga ng message, it is the rising of the sun. He is the seals. At sino daw ang nagbukas ng mga silyo? Sabi niya, si Christ. Bakit? What is the opening of the seals din? Sabi niya, revealing Christ. Kaya kung silyo ang pinag-uusapan, 1 to 6 at saka hanggang 7 seal, ang na-unfold dito nung tinatawag na makita natin ay walang iba kundi si Christ. At paano ba nahayag sa atin si Christ? Kung hindi siya darating at ipaliwanag mismo yung kanyang tinatawag na sarili. God is His own interpreter. Diba? Kaya siya yung silyo, siya rin yung nagbukas ng silyo. Nung mabuksan ng silyo, siya pa rin. Kaya ang tinatawag na 7 seal, sabi nga ng marami, nung nabuksan ang 7 seal, ang kapaliwanagan nito ay ang Christ is the mystery of God revealed. At nilagay sa 1963, doon sa tinatawag na book ng Christ is the mystery of God revealed. Pero pagdating sa atin, medyo mayroong tinatawag, hindi naman natin gustong maging iba. Mayroong nakita tayo na before pa pala ang the bridge, ay nandyan na ang tinatawag na 7 seal. Ganun yun, Pastor Boy. Paano mo nasabi? Before the bridge ay nandyan ang 7 seal. Di ba? Kaya kakaiba. Kaya pagdating sa tinatawag na 7 seal, ito ay hindi, sabi nga, yung tinatawag na first pull, second pull, sabi niya ay pinaliwanag mo na. Pero yung third pull ay wag mong subukang ipaliwanag ito. Bakit napunta sa third pull, Pastor Boy, ang 7 seal? Kasi ang tinatawag na third pull ay opening of those 7 seals. Ay kung paano kung 6 lang nabuksan, Pastor Boy? Oy, walang third pull, sigurado, kasi kulang, wala yung pang 7. At ang tinatawag na first to 7 seal ay hindi rin nabuksan kung walang 7 seal. Parang puzzle, Pastor Boy. At nilalagay mo pa ang tinatawag na opening ng 7 seal before yung tinatawag na pangangaral ni Brother Branham ng the bridge. Kaya ang tinatawag na pinag-uusapan natin dito ay yung light of this hour o message of this hour na nangyari doon sa tinatawag na what is the attraction on the mountain? Di ba? Kaya, bakit napunta doon? Ano ang attraction sa bundok na yon? At ginamit yung tinatawag na sikaraya. Yung sikaraya na message of this hour, light of this hour, ay nangyari pala doon sa tinatawag na mountain. Okay. Kaya from vision,
hanggang reality, hanggang manifestation. Di ba? Vision, reality. Kaya pinangaral ni Brother Branham doon sa kanyang message, is this designed of the end, sir? Noong mga panahon na yan, sabi ni Brother Branham, yan ay propesiya. Pero sa mga panahon na yun, yung propesiya na yan ay hindi na propesiya. Yun ay history na. Bakit? Kasi nangyari na yung propesiya. Yung bawat scripture, ay ito ay propesiya din. Na kapag ito ay nangyari, hindi na propesiya. Nung binigkas ang salita, yan ay propesiya na kinakailangan mag-come to pass. Pero nung nangyari na, nag-come to pass na, hindi na yung propesiya. Yan ay realidad. Diba? Kaya, ano naman ang kinalaman niyan, Pastor Boy, sa iyong mensahe? Ano ang mensahe mo, Pastor Boy, ngayong araw na to? Simple lang naman ang mensahe ko eh. Gusto kong gumawa ng PowerPoint, pero sabi ko, wag na kaya akong gumawa. Subukan ko namang magmensahe na walang PowerPoint, babasa lang ng bahagi ng mensahe, magkwento lang ng konti, babasa lang ng talata, tapos ikukunik mo na sa third pole, ikukunik mo na doon sa burning bush, yung tinatawag na presensya mismo ng Diyos na na-meet ni Moses sa mga panahon na yon, at ikukunik mo na sa tinatawag na third pole. Ano yung third pole, Pastor Boy? Kagaya ng nangyari kay Sister Hattie Wright. Speak the word. Di ba? At nabanggit ka na yung speak the word. Binigkas lang ang salita. At nangyari ang lahat ng mga bagay. Kaya si Moses, nagbigkas si Moses ng salita, wala nang kung ano pa eh. Magkaroon ng tinatawag na palaka, magkaroon ng tinatawag na salot, magkaroon, lahat na lang. Bakit kaya nagawa ni Moses sa mga panahon na yun? Anong sikreto? Di ba? Ay dati naman si Moses aral eh, pinaaral siya sa Ehipto for 40 years. Di ba? Tinuruan siya at alam na ni Moses dahil nakasulat sa tinatawag na Biblia, siya yung nakahula na deliverer ng tinatawag na mga anak ni Joseph, o mga anak ni Abraham na napunta sa Ehipto dahil kay Joseph, di ba? Siya yung deliverer para mapalaya yung tinatawag na mga Hebrew doon sa tinatawag na bandage ng mga Ehipsyo, ang tinatawag na mga Hebrew. Alam na ni Moses yan before. Sa kanyang paglaki ay sinasabi na sa kanya na mayroon siya sa pamagitan ng kasulatan na yung kanyang ministeryo ay ilabas ang mga Hebrew doon sa Ehipto. Pero bakit hindi niya nagawa yung mga bagay na yun noon? At nung huli ay nagawa na niya. Anong sikreto? Anong sikreto? Yung presensya ng Diyos doon sa burning bush. Okay, kaya pag-usapan natin yung mga talata at ikukunik natin ito sa tinatawag na yung unang bahagi lang ng message na why Christ speak. Diba? Ano bang nangyari kay Moses dito sa tinatawag na 15? Kaya sabi niya ni, and the Lord said unto Moses, wherefore Christ down unto me, speak unto the children of Israel that they go forward. Sa Tagalog, sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit humihibik ka sa akin? Umiyak si Moses, humibik sa Panginoon. Diba? Bakit kaya humibik si Moses sa mga panahon na yon? Normal lang bang humibik sa Panginoon? Normal lang ba? Diba? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila ay magpatuloy at nayumaon. Pero hindi napansin ni Moses na bago pala nagmurmur ang Israel, mayroon siyang nabitawang salita. At ang mga salita na kanyang nabitawan, yun pala ay sa pamagitan ng inspiration at yun ay nag-come to pass. Diba? Bakit? Ano bang nangyari? Bakit humibik si Moses? Kasi yung mga Hebrew ay nagmurmur. Tingnan mo naman kung anong sinabi kay Moses. Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto? Na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Parang sinisi siya ng kanyang mga tinatawag na kalahi at kababayan. At dito pa sa itaas, may sinunod pang sinabi ito, wala pang libingan doon sa Ehipsyo, bakit dinala mo pa kami dito? At dito, ipapatay at dito. Di ba? Eh sabi niya, wala bang libingan doon sa Ehipto? Ito, sa 11. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Minsan, yung tinatawag na si Moses, may message si Brother Branham ng pamagat ni Moses ay standing in the gap. Sino nakabasa ng message ng propeta na standing in the gap? O, kung nabasa niyo ang message ng propeta doon sa
message niya na standing in the gap, si Moses, sabi ni Moses, patayin mo na lang kaya ako, Panginoon. Siya yung tumayo sa pagitan ng Diyos at sa bayan. Diba? Pero bakit ginawa ni Moses yun? Dahil siya pala ay tipo ni Kristo. Puspos siya ng Espiritu ni Kristo. Siya nagre-represent ng Kristong darating na salit na ang mga tao ay papatayin dahil sila nagkasala, si Kristo ang pinatay. Kaya, bakit ganon? Si Moses, ang puso ni Moses, di baling daranasin niya ang lahat para lamang sa bayan o para sa mga tao ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa ni Moses, nilabas na sila sa tinatawag na Egypt, naghirap na si Moses doon sa wilderness, na-meet na niya ang Diyos, pagkatapos sa kabila ng kanyang tinatawag na ginagawa dahil siya'y concern o siya'y mahal niya ang kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kadugo, diba? Yung kanyang kapwa, Hebreo, si Moses pang sinisi. Diba? Kaya dito, minsan may mga pastor na nangangaral na ginagamit din tong tinatawag na talata na to at mensahe na to. Lahat na lang eh. Sabi ng ibang pastor, pag may problema, pastor mali. Pag may pastor, lahat na lang si pastor. Pero hindi nila naisip, ganun talaga ang kalakaran pagdating sa tinatawag na isang servant ng tinatawag na Diyos, di ba? Na hindi kasi nila naunawaan kung ano talaga yung way, kung ano yung tinatawag na plano ng Diyos. Kaya dahil doon sa tinatawag na paninisi kay Moses, humibig si Moses eh. Grabe. Pero hindi niya akalain na mayroon din pala siyang nabanggit. Okay, tingnan natin. Anong sinabi ni Moses dito? Sa 13? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Pero hindi pa talaga, wala namang sinabi ang Panginoon kay Moses na ililigtas ko kayo, anong gagawin ko nung dumating na sila sa dagat, wala namang sinabi ang Panginoon na mahahati ang dagat at doon kayo dadaan. Wala namang sinabi. Pero by inspiration, sinabi ni Moses, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Yun ang right word na nabigkas ni Moses. Kaya sabi niya rito, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Nakita ba ni Moses sa vision o pinakita ba sa kanya ng Diyos kung ano mangyayari sa Egypto? Hindi. Wala talaga, wala. Pero bakit na niya nabigkas yung tinatawag na right word? Okay, balikan muna natin bahagya yung tinatawag na mensahe ng propeta at pupunta tayo sa tinatawag na talata mamaya. Kaya ito, yung tinatawag na sinabi ni Brother Abraham. Gusto ko rin magkunting tinatawag na hello. Okay lang. Yung linya reading. Yung bahagya lang. And I want to think of the sticks of Moses crying out to God. Humibig siya sa Diyos in the time of trouble. Trouble pa lang nangyari, problema. And God rebuking Moses back. Ang nirebuke pala ng Diyos si Moses. Sabi niya, bakit ka humibig, Moses? Right when the trouble was in session, and it's just a nature seeming like for a person to cry out, and then what a rebuke it is for God to turn around and rebuke him for seeing it, for crying out of him. Ayan, nirebuke siya ng Diyos. Yun na pala ay kalikasan ng tinatawag na tao, di ba? Yun ang kalikasan na kung saan kapag ang tinatawag na tao ay humibik, nirebuke din siya ng Diyos na kung saan sinabi sa kanya ng Diyos, bakit ka humihibik sa akin? Sabi ni Brother Branham, bakit? Kasi parang napakahirap. It looks like it's very hard thing. Napakahirap na bagay itong nangyayari. Bakit? Kung baga sa mga wikang aklan, nasangdordo eh. Di ba? Sangdordo sa dagat. Okay. Kaya anong nangyari? Many times when we look at the scripture in our own will of looking it seems very hard. Pag tumingin din tayo sa mga talata, sa ating paraan ng pagtingin, parang sa tingin natin napakahirap din. Pero kung pag-aralan natin ng kunting panahon, makikita natin na ang always God knows just what He's doing. Alam pala ng Diyos kung ano yung kanyang ginagawa. Parang napakahirap sa atin, di ba?
Bakit ito? Bakit ganyan? Bakit ganun? Alam mo yung mga question ng tao, di ba? Di ba makapangyarihan ng Diyos? Kaya niya namang patayin si Satanas. Bakit hindi niya lang patayin agad si Satanas kung yun lang ang dahilan na naghihirap tayo? Parang makatwiran, parang napakahirap sa tingin ng mga tao. Panahon din ng tinatawag na Dark Ages. Kung makatwiran ang Diyos, bakit pinabayaan niya yung tinatawag na mga tao na papatayin lang sa mga panahon na yun at siya nanahimik lang? Hindi kasi nila alam yung tinatawag na layunin at yung dahilan ng Diyos. Pero alam ng Diyos ang lahat Okay, kaya sabi niya rito, God knows how to do these things and how to deal with the man. Alam niya yung mga bagay na ito at kung paano siya makipag-deal sa mga tao. He knows what's in man. Alam niya kung ano yung nasa tao. Ano kaya yung nasa tao? We don't. Hindi natin alam. We only know from the intellectual side. Ang alam lang natin, mga kunting bagay, yung side natin na intellectual lang. Pero siya, he knows what's really in the man. Alam niya talaga kung ano yung nasa tao. Okay. Ano yung nasa tao? Okay, isa-isahin natin. Si Moses, siya pinanganak, tipo siya ni Kristo. Okay, tingnan natin. Moses was born in this world and a gifted boy. He was born to be a prophet. Ipinanganak siya na may kaloob. Siya ipinanganak bilang isang propeta. Siya yung deliverer. Diba? Tagapagligtas o tagapagpalaya ng mga tinatawag na Hebrew na naalipin doon sa Ehipto. Kaya dito sa tinatawag na kaloob, hindi naman tayong pumipili ng kaloob Minsan yung tao sumasablay Gusto ko maging propeta. Gusto ko maging teacher. Gusto ko maging pastor. Gusto ko maging evangelist. Hindi pala Kaya sabi niya rito, he was born with the equipment born in him. Mayroon siyang equipment, siya pinanganak, natagla yung equipment na nasa kanya. Ano kayang equipment na kay Moses? Okay. Hindi lang ba, si Moses lang ba o kasama tayo? Kaya sabi niya rito, kagaya ng bawat tao na dumating dito sa mundo, ipinanganak, na mayroon nitong equipment. Ano kayang equipment? As I firmly believe in the foreknowledge of God, the predestination. Yung equipment pala na tinutukoy doon, sabi ni Brother Branham, ako'y tinatawag na matatag na naniniwala doon sa kaisipan ng Diyos, yung predestination. Napunta tuloy sa predestination. Bakit predestination, Pastor Boy? Ay ang pinag-uusapan natin dito, yung tinatawag na message si Moses, why Christ speak. At ito yung isa sa mga issue, kaya sabi ko, iwanan ko muna yung part ng 7th seal. Yung mga sharing-sharing lang nung nakaraan. Bahagya muna akong babasa ng isang mensahe at i-connect natin yon sa tinatawag na predestination. Predestination, okay. Yun ang tinatawag ng equipment. Ipinanganak siya dito sa tinatawag na mundo. Pinanganak siya na mayroon itong equipment. At si Brother Branham, matatag, firm, siya naniniwala doon sa foreknowledge ng Diyos. Ano yun? Ang predestinasyon. Okay, tuloy natin. Not that God is willing that any would perish. Gagamit ba tayong talata? Right. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him but should not perish but have everlasting life. Yun naman talagang talata Tingnan natin. But all might come to repentance. Ngunit ang lahat ay kinakailangan magsisi. Pero bilang Diyos, alam niya kung ano yung mangyayari. Alam niya yung pasimula, yung tinatawag na dulo at pasimula. Kita nyo? Dahil kung hindi siya infinite. Ano yung infinite, Pastor Boy? Alam mo maraming term yung infinite. Yung infinite, hindi maarok. Hindi mabilang, infinite din. Hindi maabot, infinite. Okay. And if He is not infinite, He isn't God. Kung hindi siya infinite, pag sinabing infinite, ang tinutukoy niya all-knowing. Diba? Infinite, alam niya ang lahat. Hindi natin siya maarok. Pag sinabing infinite, walang hangganan. Okay, walang hangganan. Kung siya ay walang hangganan, kung hindi siya walang hangganan, hindi niya alam ang lahat ng mga bagay, hindi siya Diyos. So, He wasn't willing, certainly, that any should perish. Hindi niya nais, tiyak, ng sino man ay mapahamak. But, mayroon pang but. He knowing who would perish and who would not perish.
That's the reason, the very purpose that Jesus came to the earth was to save those that God through His foreknowledge. Yan ang dahilan kung bakit at ang layunin ni Kristo ay naparito siya sa tinatawag na lupa, kaya naparito siya sa lupa, ay para iligtas yung those that God, yung nasa Diyos, sa pamagitan ng kanyang foreknowledge, kanyang nakita, yun ang kanyang nais na maligtas. Kita nyo? Dahil ang buong mundo ay nakundim na. And I don't see how could teach in other way than the foreknowledge of God. At hindi ko nakita, di ba? Kung paano ko ituturo sa ibang paraan. Yung kalagayan na yan, kundi sa pamagitan lamang ng foreknowledge ng Diyos. At malinaw na sinabi ng Biblia na alam niya ang katapusan at ang pasimula. And can tell it. At masasabi, ito. Therefore, sa makatuwid, okay, ito na. Yung matindi. Sa makatuwid, may mga persona, may mga tao na nagsisikap o nagsasabi na sila ay maging to be. Sila ay magiging to be. Sila ay magiging bride o sila ay magiging prophet o sila ay magiging ganun. To be something. Pero hindi naman sila ganun. Okay? Sila lamang ay gumagawa ng panggagaya. Oh. And sooner or later, makikita natin maya-maya. Your sins find you out. You cannot cover them. Hindi mo sila pwedeng takpan. At mayroon lang isang pantakip ng kasalanan. Yun ang dugo ng ating Panginoon si Kristo. At ito hindi pwedeng i-apply maliban lamang na sila ay tinawag ng Diyos bago itinatag ang sanlibutan. At ang dugo na yan ay nabuhos na to be tramp upon and made fun of and jab at and evilly spoke of. Hindi yung para tawanan lang o hindi para gawan lang o pagsalitaan lang ng masama at iba pa. It was for a direct purpose. Mayroon palang direktang layunin, yung dugo. That's right. Hindi pwedeng paglaruan na to be impersonated. Hindi rin pwedeng gaya-gayahin by saying that the sins are covered when they're not. Ng kanilang tinatawag ng mga kasalanan ay natakpan na hindi naman talaga. Okay. Kaya sabi niya rito, and no man can have his sins covered, lest his name was put on the Lamb's book of life before the foundation of the world. Kaya yung tinatawag pala na dahilan kung bakit si Kristo ay naparito sa lupa at mabuhos ang kanyang dugo ay para lang na doon sa mga tao ng kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero bago itinatag ang sanlibutan. Yan, malinaw. Kaya ang pangalan lang na nakasulat doon sa Lamb's Book of Life, yun lang pala ang mga redeemed subject na hindi lang pwedeng umangkin. May aklat ba talaga ang Diyos? For knowledge pa rin naman yun eh. For knowledge or predestination. Alam nyo ba, may mga quote. Nasulat daw yung pangalan natin doon sa Lamb's Book of Life. Ang ginamit na tinta ay ang dugo ng ating Panginoon. Kaya yung lamb ay, the lamb was slain before the foundation of the world. Anong John 3? Revelation chapter 13, di ba? Revelation chapter 13, yung sinabi niya na ang kordero ay pinatay bago itinatag ang sanlibutan. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan doon ay ang redemption. Bago ang ending, alam niya na ang beginning. May taong lalabas at mahuhulog at tutubusin. Ano yun? Ay di redemption. Redemption, saan? Doon sa mga predestination. Mga predestinado. Okay. Kaya si Kristo mismo nagsabi. Tingnan natin kung tama yung predestination. Sinabi ni Jesus sa kanyang sarili, siya mismo ang nagsabi. Kasi daming interpretation, Jesus said himself.
Parang kinausap niya kanyang sarili. Hindi. Siya mismo ang nagsabi. Walang sino man ang makakalapit sa akin malibang ilalapit sa akin ng Ama. Okay. Kaya yung predestination nilalagay kasi sa premoral eh. Talata ba yan? Hindi. Talata yan. Sabi niya, no one can come to me except my Father draws him. And all the Father hath past tense given me will come to me. Tapos na, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Bakit past tense, Pastor Boy? Bakit? For knowledge pa rin ang pinag-uusapan. Yung predestination pa rin ang pinag-uusapan. Alam na kasi ng Diyos na pipiliin mo siya eh, kaya kanya pinili. Saang talata at saang quote. Kakanta lang ako, sabi ko ng simpleng kanta. Tingnan natin kung sinong tatama sa atin. Alam mo, kahit sa mga soul doctrine, sa kanta nga lang kumukuha ako eh. I love Him because He first. Parang baliktad eh. Sino ba unang umibig? Ikaw ba ang umibig sa Diyos? Ikaw ba ang unang pumili sa Diyos? O siyang unang umibig sa iyo? Parang baliktad. Kahit sa kanta, hindi po pwedeng madabtil eh. He loves me because I first love Him. Parang baliktad eh. He first loved me. Okay. Maraming pag-uusapan. Okay. Ito pa. Aktual tayo. Marami kasi paliwanag ng mga quote eh. Yung mga madre na pumunta sa seminaryo, hindi ba ang dahilan noon para hanapin ang Diyos? Hinanap nila ng Diyos. Nakita nila ang Diyos. Oh. Lahat naman. Kaya sabi niya, hindi lahat ng nagnanais. Di ba? Lahat naman gusto eh. Oh. Talata, Pastor Boy. Not him that willeth or runneth, but God showeth mercy. Oh. Oh. Talata pa rin. Okay. Kung mag-aral ka ng mensahe, sabi nga ng kwento sa akin, binakbakan yung isang brother eh. Nakita niya daw ang mensahe. Kasi nagbasa siya nung lockdown. Punto nga naman. Bakit si Pastor? 30 years mahigit na si Pastor nagbasa ng mensahe. Tapos yayabangan niya pa na nung lockdown lang siya nagbasa ng mensahe. Ano kayo kung gagamit na naman akong talata? May mga naunang nahuhuli at may huling nauuna. O, di ba? Hindi naman patagalan at pabaguhan naman talaga eh. Pero minsan, mas maganda yung matagal kaysa bago. Di ba? Kung predestinado. O. Na ibigay sa iyo noon at sa kanya ay huli lang binigay. Kung predestinadong unang ibigay sa akin, huli na sa iyo. Kahit 50 years ka pa, sa akin binigay ng Diyos. Ay, nagyabang ka pa, Pastor Boy. Anong pagyayabang ko? Baka nagsisilos ka lang kasi binigay talaga sa akin ng Diyos. Yan pinag-uusapan dito, walang bago, walang una. Kung season na ibigay sa iyo ng Diyos. Walang paunahan. Walang pabaguhan. Diba? Kung para sa iyo yung tinatawag na mensahe na yan. Ay di kung paunahan lang naman, wag na nyo mag-aral yung huli. Doon na tayo tumingin lahat sa mga nauna. Ay tuwang-tuwa yung mga nauna. Di ba? Pero wag ka, yung mga bata, yung mga matatanda, tinuturuan ng mga bata. Mas advance ang mga bata pagdating sa panahon na ngayon, lalo na sa mga technology, mas nauna yung mga bata. Isa pang talata, Pastor Boy. Sino bang nagbubukas ng unawa natin kung tayo mag-aral ng mensahe? Tingin nyo ba maunawaan natin yung mensahe kung hindi bubuksan ng Diyos? Oh, sinong pumili? Tayo o Diyos? Siyempre siya nagbukas eh. Kahit nung aral mo kung hindi bubuksan, wala ka magawa. Kaya sabi ng talata, hindi ko nabubuksan yung mga talata. Ako'y nagpasalamat sa iyo, Ama, sapagkat ito itinago mo sa mga pantas at matatalino. Ngunit ito pinahayag mo sa mga sanggol na gustong matuto. Bakit gustong matuto, Pastor Boy? Kasi hindi puno. Yung mga puno, tuturuan mo ako. 50 years ko nang pinaglaban yan. Ikaw ngayon ka lang. Bakit mo tinanggap yan? Bakit mo tinuro sa church mo yan? Ay, hindi mo pinag-aralan gusto yan. Ano ka?
Kung gaano ako katagal sa mensahe, inaral-aral ko yan noon, hindi patutok. Nung ulit tinutukan ko talagang aralin. Kung aral-aral lang naman, sila narinig lang, may parating na Amerikano, may bagong duplin ang darating. Ano yun? Changing of the soul. Isang pangaral lang sa Murato. Tapos ang Pilipinas. Di ba? Okay. Kaya maraming usapin pagdating sa tinatawag na mensahe. Pero pagdating sa predestination, tama, maraming umangkin na sila'y ganon. By saying that the sins are covered then, when they're not. Oh, wala na kaming kasalanan. Na-change pa nga ang kaluluwa. Pero hindi man talaga. Okay. And no man come has his sins covered, lest his name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Ay, pangalan ko yung nakasulat na yon. Saan? Ang ginagamit na talata, Ephesians 1:4. Lahat ng end time, predestination, Ephesians 1:4. Ephesians 1:4. Tapos binago mo, Pastor Boy, nilagay mo sa 7 seal. Walang panulat para may lagay lang natin sa 7 seal. Ayan mo na, huwag nang isulat. Okay. Ayan pala. Pag binasa mo yung Ephesians 1:4, tayo daw ay pinili ng Diyos bago itinatagaan sa libutan sa kanyang tinatawag na pag-ibig. Tingnan nga natin kung saan ang pag-ibig. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness. Saan ang love? Sa taas ang love. Di ba? Ay, doon ko ilalagay ang predestination. Ano daw ang love? Maging ang mga hula ay lilipas. Lahat maraming binanggit. Ngunit kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay dati nagsalita ako kagaya ng bata. Pero ngayon ako ay matanda na, nagsalita na ako kagaya ng isang matanda. Yung mga bagay na pagkabata ay natapos na. Saan yun? Sa perfeksyon. Saan ba perfeksyon? Lahat naman kasi walang perfeksyon kung walang pag-ibig. Bakit anong mayroon sa pag-ibig, Pastor Boy? Mga talata. Love, cast it all fair. Yan mga sinasabi, di ba? Pag sinabi ang pag-ibig ay hindi inaanlintana ang masama. Ang pag-ibig ay, tingnan natin. Mapagpahinuhod, tingnan natin. Abayan, may guhit yata eh. Wala. Hindi. Yan, Corinthians. Ito, paborito ng ibang grupo ito. Pero sabi ko, hindi naman masama to eh. Tama naman to mga bahagi na nakita nila eh. Okay. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat, mapalipat ko ang mga bundok na tapwat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. And thou I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and thou I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Okay, tingnan natin. Matulungin pa At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay walang pakinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay, ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay spirit long and is kind, mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili.
Wanted not itself is not pop up, hindi mapagpalalo, hindi nagugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi naliyamot, hindi inaalumana ang masama. Okay, tingnan natin. Hindi nakikigalak sa kasilikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inasahan, lahat ay tinitiis. Yan, ang pag-ibig ay hindi nagkulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tapos maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mga wala. Sapagkat nakakilala tayo ng bahagya ay nanghula tayo ng bahagya. Tatapos kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Perfeksyon pala ang tinutukoy nitong pag-ibig. Pet, mapiperfect bang pag-ibig mo? Ang pet mo kung wala yung sa dulo? Virtue, mapiperfect ba kung wala yan? Wala talagang perfeksyon lahat yan. Kaya yung tinatawag na pag-ibig, yan ang perfeksyon. Dahil kung wala yan, ano ba, Pastor Boy, ano ba yung pag-ibig? Ano? Talata. What is love? What is God? God is love. Oh. Pag quotation ng propeta ang pag-uusapan, ano yung tinatawag na love? Great attribute of God called love ay di ba si Christ? Sa tingin nyo kaya, kung wala kayong Kristo sa inyong sarili, mayroon kayong perfeksyon lahat na yan? Oo. Wala talaga. Ano yung Christ, Pastor Boy? Di ba sabi ko 7 seal ka na naman? Ay, nako. 7 seal talaga yan. Kung wala yung 7 seal sa inyo, walang perfeksyon. Okay, may perfect faith ba? Wala. Ano ba yung perfect faith? Di ba rapturing faith? Ano ba yung rapturing faith? Saan ba galing? Di ba sa 7 thunders? Right. Oh. Saan ba galing yung 7 thunders? Di ba sa 7 seal? Sino ba yung 7 seal? Di ba si Christ? Ay coming ni Christ in the form of the Holy Ghost. Yes, sa individual. Pero bago ka magkaroon ng coming of Christ in the form of the Holy Ghost, kinakailangan mo na matanggap mo ang fullness ni Christ in the form of the Word. Saan ba galing yung fullness ni Christ in the form of the Word? Alangan naman yung knowledge ng taong mag-interpret. Si Christ mismo ang bumaba at binigay sa atin yung fullness ng kanyang Word. O, di ba? Kaya yung tinatawag na pinag-usapan, dati pinipreach pa, mechanics, dynamics. Kasi yung mechanics, yun ang full Word na binigay bago binigay yung dynamics. Saan yung mechanics? Nasa message. Hindi lang na position yung tinatawag na message. Okay. Tuloy natin. Duro-direkta natin ng konti. Yung tinatawag na 29:32. Yan. Ang pinag-usapan nito, 37. 38 kasi ang pinaka-quote ko eh. Now then, see that he was born with these great gifts and quality with him. Mayroon siyang pinanganak na taglay yung mga kaloob, di ba? At yung quality na nasa kanya. Dalawa, gifts and quality. Then, it only taken something to plus across that to bring that thing to life. Mayroong isang tinatawag na bagay na magpa-plus dyan para yung quality na nasa kanya ay bring it to life. Sa madaling sabi, quicken din niya, di ba? Bring it to life. O kinakailangan ma-quicken. Yung ano yung ma-quicken? Yung quality na nasa kanya. Kinakailangan ma-quicken. Pagdating naman kasi sa quicken, yung mga meaning, di ba? Nalagpasan nyo bang meaning? Kaya nakita natin talaga kung paano i-apply yung meaning pala talaga ng quicken. Okay, tingnan natin. See, kita nyo? Ang binhi ng Diyos ay actually nailagay na sa atin bago itinatag ang sanlibutan. Oh. Eh, yung seed na yan. Sa tingin nyo ito body, spirit, soul. Lagyan natin ng seed. Tapos,
Lagyan natin ng premoral. Saan yung seed? Sa soul o sa heart? Pwede namang sa heart, pwede namang sa soul yan. Isa lang pinag-usapan dyan eh. Saan yung seed? Okay. Sa soul o sa heart? Yung seed na yan ay nilagay na sa atin ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, for knowledge din. Yung seed, according sa kanyang for knowledge, ay nilagay na sa atin before the foundation of the world. Okay. Mamaya na. Wala pang Pilipino pinag-uusapan niya. Wala pa. Seed pa lang. Tingnan natin kung sinong pipili, yung seed o yung premoral. Okay. And when that light first strike that seed, at kapag ang liwanag na yan ay tumama sa binhi na yan, it bring it to soul. To light pala eh. But the light first has to come upon that seed. O, light. Kinakailangan yung seed na yan, kinakailangan tamaan ng light para mag-quicken. Okay. Kaya si Brother Branham, nag-isip din si Brother Branham. Like I've taught many times of a little woman at the well. Oh, sinama niya naman yung woman at the well, future home. Hindi talaga nakakalimutan lagi yung woman at the well pag seed ang pinag-uusapan eh. Okay. Laging nandyan. Okay. Here in that condition, thou she be an helping person. Thou her life was degraded and she was in the condition because that tradition had never touched her. But thou, when that light first strike her, quickly she recognized it. Ano kaya yung light na tumama kay brother, doon sa woman at the well? Ano kayang light yon? Tingnan nyo. Ay, tama yun, word. Word. At ang word na yan, si Christ himself yun eh. Siya mismo yun. Yung word na yan, in the form of the flesh. Kaya, okay, tingnan natin. Pag binasa mo yung mga quotation na yon, future home, sabi ni Brother Branham, she waited her representation to be made flesh. Sino kaya yung representation na nagkatawang tao? Hindi yung representation pala natin ay si Christ. Iwan ko lang, okay. Kaya sabi niya rito, quickly she recognized it because there was something there to respond to it. Mayroon, na-recognize niya agad yung tinatawag na liwanag na yan dahil mayroong isang bagay sa kanya na sasagot o tutugon. Ano kaya yung nasa kanya na tutugon? Ano kaya sa tingin nyo? Babae tapos kay Moses. Balikan nga natin yung kay Moses. Yung ipinanganak si Moses, nandyan na yung quality. Ano yung quality? Yung quality, yung predestination, pagiging predestinado doon sa foreknowledge ng Diyos. Kaya yung quality na yon, baguhin natin. Yung pagiging predestinado, yung binhing inilagay. Okay. Na kinakailangan, bababa ang predestination na si Christ bago yung binhi na yan makwiken. Okay. Kaya yung premoral, tingnan nga natin yung premoral. Sabi niya rito, when the deep call it to the deep, there must be a deep somewhere to respond to that call. Si talata yan si David yata nagsabi niyan Mayroong malalim na pagtawag at mayroong malalim na respond sa pagtawag na yan. Kung walang malalim na response sa malalim na pagtawag na yan, anong sa tingin nyo kaya? Ano yung mga nakatira sa tinatawag na malalim na dagat? Diba yung mga big fish? Big fish din, tinitipo din ba? Yung big fish. Yung malalim na nasa atin na pagtawag, yun ang tinatawag na malalim, yun din ang tinatawag na mayroon ding malalim na sa atin na sasagot. Ay yung malalim na katawagan na yan,
Doon naman yun natin nilagay sa mga deep things. Kaya the deep call it unto the deep. Mayroon talaga mensahe si Brother Branham. The deep. When the deep call it unto the deep. Diba? Kaya pinag-usapan dito sa deep call it unto the deep, sabi ni Brother Branham, bago pa magkaroon ng tinatawag na isda, anong nauna? Tubig muna. Pag redemption ang pinag-uusapan. Redemption naman talaga eh. Bago pa magkaroon ng tinatawag na pagkahulog ang tao dito sa lupa, bago pa nahulog si Adam at si Eva sa kasalanan, anong nauna? Redeemer o yung i-redeem? Una yung plan of redemption. Bago pinayagan ang tao na mahulog sa kasalanan, una yung plan of redemption. Hindi naman papayagan ng Diyos na ang tao ay mahulog sa kasalanan kung wala yung plan of redemption. Kaya mayroong predestination. O, di ba? Yes, amen. Kaya sabi nga, ililigtas kita at sa ayaw mo at sa gusto. Maaring sabihin ng iba, hinanap ang... Hindi, sabi ng propeta, hindi nyo hinahanap ang Diyos. Si Adam nga, nung nagkasala si Adam, tumakas nga sa Diyos eh. Diyos ang naghahanap sa atin. Post premoral, di ba maikot Pastor Boy na premoral din natin pipili sa Diyos? Ano ba yung premoral na nasa atin? Tingnan natin. Yung tinatawag na quotation lang. Babasa lang ako ng kunting quotation. Premoral. And when their eyes were open. Work is faith express. Now here predestinated plan is in a plain view. Malinaw na tinatawag na view. Yung tinatawag na predestinated. Just as others said, the word of God is a seed must have the ground prepared beforehand. Kaya yung word of God, yun ang seed. Kinakailangan mo ng may ground. May tinatawag na tamang lupa na pagtamnan ng binhi. Eh, yung sa Bible mayroong tinatawag na parable Di ba? Yung iba sa batuhan, yung iba sa tabing daan. Ayun ang mga walang deep response. Bakit natin ipipilit tong mga mensahe na to kung wala namang deep response sa tao? Oh. Okay. Kaya sabi niya rito, if you sowed seed, just throw it out there on the ground, it would do no good. Mga pusong daanan lang ng ano yan. Daanan lang ng mga ibon. Tutukain lang yan, mga narinig dito sa simbahan. Diba? Paglabas ng simbahan, pagdaan ng ibon, wala na. Okay. Pangalawa, you throw it among twists and turns. Sa mga tinikan, mga pagsubok, mga kakulangan, mga problema, tapos ang natutunan sa simbahan. Pangatlo, it choked it out pretty soon. Jesus parable said so. So the ground has to be made ready first. Kinakailangan yung ground, kinakailangan ihanda. So God in sovereign grace prepares the heart first. Ano pala yung tinatawag na ground na tinutukoy? Diba yung tinaniman, yung heart pala. Yung heart, kinakailangan ihanda ng sino nag-prepared ng ground? Okay, tingnan natin. Jesus parable said so. So the ground has to be made ready first. So, God in sovereign grace, Ephesians 1:4, grace din ba ang binanggit? Kaya ang Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya or sovereign grace at pag-ibig, prinipir niya ang puso. Sino palang gumawa ng puso natin? Tayo. Diyos din ang gumawa ng puso. Siya nag-design ng puso na yan. Kaya yung tinatawag na predestination, sinong gumawa? Diyos pa rin. Okay. Aktual na naman tayo. Alam nyo ba yung bebe? Ipapisa nyo doon sa inahin. Pagkapisa ng bibi na yan, lulusong sa tubig, hindi. Lulusong talaga sa tubig yan. Bakit? Yun ang pagka-design sa kanya ng Diyos na pag siya'y napisa, kahit itlog pa siya nilimliman ng inahin, lulusong talaga siya sa tubig. The same din tayo, dinisign ng Diyos yung heart natin na yan para pagdating ng Word of God, tatanggapin yung Word of God na yan at tutubo. Oh. Sino nag-design? Tayo o Diyos?
Diyos, yan ang quote. Kaya sabi niya, so God, in sovereign grace, prepares the hearts first. He prepared you. Oh, ang linaw siguro yan. Inihanda kanya bago itinatag ang sanlibutan para tanggapin siya sa panahon na to. Sino handa? Sino bang sovereign? Tao o Diyos? Maraming quote yan. Pagdating sa predestination, ang sovereign ay Diyos. Okay. Tuloy natin. He prepared you before the foundation of the world. Siya nag-prepare to receive Him in this age. He foreknew you by His foreknowledge. Nakilala ka niya. Ay sinilip ka niya, kaya kanya kinilala. Sinilip niyang pipiliin mo siya. Ano ka? Paano mo siya pipiliin kung hindi kanya bubuksan ang unawa mo sa salita niya? Pipiliin mo siyempre yung intellect kasi di binuksan yung unawa mo. Okay. He foreknew you by His foreknowledge and ordained you. Sino nag-ordain sa atin? Sa buhay na walang hanggan. Siya rin. Kasi pinili mo siya. Ano ka? Hindi. He knew you, therefore, He prepared you. Nakilala ka niya sa makatuwid, inihanda ka niya. He knew you, therefore, He prepared you. Kaya yung quote na sinasabi mo kanina doon, ito lang yung quote. Yan o, yung whosoever will. Ito kasing ginagamit na talata eh. Yung ginagamit nilang talata about pre-moral, yung sa Revelation. Yung sino mang nauhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad. Sino mang nagnanais na kumuha ng tubig na walang bayad, whosoever will ang pagbanggit doon. Pero sabi ni Brother Branham, yung binhi kinakailangang i-quicken. And the Spirit quicken their fellowship together with God. Till they also were so quickened into the presence of God until when a person died and their soul had gone up, it called him back to life again. Amen. Glory. I'm feeling religious. That's right. Quickened. Not only was his resurrection for himself, but for whosoever will. Sino yung whosoever will? Yung mga predestinadong binhi. Bakit pumili yung predestinadong binhi? Sino bang pumili ng predestinadong binhi? Hindi naman talaga pili eh. Pili ng tao. Hindi naman talaga pipiliin ng bibi na lulusong lang siya sa tubig dahil gusto niya eh. Bakit? Yun talagang pagkadisinyo sa kanya. O, pipiliin ba ng mangga na bubunga siya ng mangga? Yun talaga ang pagkadisinyo sa kanya. Okay. Kaya, tingnan natin. Talata. Balik tayo sa talata. John 15:16 to 27. Tingnan lang muna natin to. Kasi itong ano na to, kay Moses, gusto ko munang limut-limutin yung pinaka-subject talaga eh. Okay. John 15:16 to 27. 15:16 to 27. Anong oras na? 11:40 na eh. John 15, 16. Ito yung sinabi niya rito. Ako'y hindi ninyo hinirang. Hinirang sa Tagalog. Pero sa English talaga Ye have not chosen me. Hindi niyo ako pinili. Kundi pinili ko kayo at itinalaga ko kayo na kayo'y magbubunga ng mangga. Kung mangga ang ibubunga mo. Eh, yung binhi, sabi ko, binhi ng mangga. Nung buhay ang binhi ng mangga, ano? Ay, di mangga. Binhi ng mangga. Ito, ang term kasi nitong seed na yan, ano? Seed of eternal life. Seed of life. Diba? Yan ang mga term. Nung binhi ng buhay na walang hanggan, tumubo, ano? Ay, di buhay na walang hanggan. Pambiran. Ano lang naman kaluluwa. Okay. That you should go and bring forth fruit upang kayo'y magsiyaw at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Okay. Speak the word. Speaking the word into existence. Why cry? Speak. Kasama ba yan? Saan ba nilagay yung tinatawag na speaking the word into existence ng propeta? Di ba sa third pole? Okay. Yan sabi niya rito.
Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Sa Tagalog. Pero ako'y hindi ninyo pinili, ngunit pinili ko kayo. Yung ordained, predestinated ordained din yan eh. Ordained, itinalaga na kayo'y magbubunga. Magbubunga ng ano? And that your fruit should remain, at ang inyong mga bunga ay mananatili. Hindi yung revival lang, sabi ni Brother Branham. O sa simbahan lang. Sa loob, sa labas, bunga talaga yan. Na kung saan, sinama ba yun? Ano man yung hilingin sa pangalan ng aking Ama ay ibibigay sa inyo. Kasama pala yung hiling. Diba? Yung mga pinili niya pala na hindi pumili sa kanya, sinama pala yung mga kahilingan natin. Okay, kaya ito, utos talaga oh. Hindi lang basta mayroong difference nga sa school, may difference yung command sa request eh. Iba yung command sa request. Mabigat pala ito. Love ba, Pastor Boy? These things I command you that ye love one another. Utos talaga. Inuutosan ang mga bagay na ito ay inuutos kasi inyo upang kayo'y mga ibigan. Hindi. Na kayo'y. Tama ba yung pagkasalin? Upang kayo'y mga ibigan. Na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Tingnan natin sa 18. Kung kayo'y kinapuutan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Okay. Sanlibutan ang pinag-uusapan dyan. Paano kaya kung magkakapatid? Napupuot kayo sa kapatid nyo. Oh. Kung babaguhin natin ang pagkasalin niyan, kung kayo'y kinapupuutan ng kasama nyo sa simbahan, talastasin ninyo na ako muna ang kinapuputan bago kayo. Pwede ba? Pero sa totoo lang, wala namang mapupuot. Wala namang mapupuot sa kasama sa simbahan kung may pag-iibigan. Oo. Okay. Kung kayo'y taga sanlibutan, ay ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. If ye were of the world would love his own. Ibig sabihin, kung taga sanlibutan kayo, ibigin din kayo ng sanlibutan. Kung hindi kayo taga sanlibutan, kapuutan kayo ng taga sanlibutan. Oh. Mamili kayo kung nagkakapuutan kayo. Kung baka isa sa inyo taga sanlibutan, yung isa hindi. Oh. Bakit? Walang pag-ibig eh. Okay, tuloy natin. Perfection ba yung pag-ibig? Seven seal ba yung pag-ibig? Si Christ ba yung pag-ibig? Lahat na lang, Pastor Boy. Seven seal na sa'yo lahat eh. Bahala, pati yung speaking the word into existence, kasi yung, pati yung kahilingan. Ano ba yung kahilingan, Pastor Boy? Ano ba ang kahilingan mo? Stir, hati, right. Sabihin mo lang. Speak the word. Oh, nakaratay sa higaan ang kapatid ni Stir, hati, right. May sakit. Pwede mong sabihin, sabi ni Brother Branham, na gumaling, gagaling yan. Napakahirap mo si Stir, hati, right. Pwede kang humingi ng milyones na dollar ngayon. Ibibigay sa'yo. Oh. Anong hiningi ni Stir, hati, right? Oh. Salvation ng dalawang soul ng kanyang tinatawag na anak o anahilisyon. Hindi. Yun ang hiningi ni Stir, hati, right sa panahon ng third pull. Kayo, tuloy natin. Ito, sana maganda-ganda. Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanlibutan, maganda-ganda. Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Oh. Anong gusto nyo? Mahal kayo ng sanlibutan o kapuotan ng sanlibutan? Oh. Wala naman talaga eh. Okay. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo yung aking sinabi. Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. Hindi kayo maging dakila sa inyong Panginoon. Bakit? Kung paano ako pinirsecute, kaya ganon din kayo. Kasi kung hindi kayo ipipersecute, mas dakila kayo kaysa sa akin. Pero hindi kayo dakila kaysa sa Panginoon eh. Kaya kung paano ako ipinirsecute, ipipersecute din kayo. O, kaya sabi niya rito, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita
ang inyo man ay tutuparin din. Kaya kung ito ang usapin, mga tao na tinutupad ang salita ng Diyos, tutuparin din ang salita inyo. Diba? Pero kung mga tao na sa sanlibutan, sa tingin nyo kaya tutuparin niya ang salita nyo? Kakapuutan din ang salita nyo. Okay, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan. Sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkaroon ng kasalanan. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no look for their sin. Bakit? Nandyan na nga siya eh. Nagsabi na ng kasalanan. Hindi sila naniwala. Diba? Nandyan na siya. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila nagkaroon ng kasalanan. Ay yung tinatawag na propesya ng Revelation chapter 8 ay nangyari na. Kung hindi sana nangyari yon, wala sana silang kasalanan. Yes. Amen. Diba? Kaya tunay na walang gagawin ang Diyos kundi kanyang isusuko muna ang kanyang propeta. At doon ipapahayag ang kanyang mga lihim. Right. Paano niya kaya ihayag ang kanyang lihim? Thus saith the Lord, thus saith the Lord, thus saith the Lord. Ganun lang ba? Thus saith the Lord? Mga hula-hula lang yun. Pero iba talaga pagdating kay Abraham. Ano yon? Si Elohim mismo kinausap si Abraham. Sa tingin nyo kaya, first, second, third, fourth, fifth, sixth seal. Saan galing yung mensahe ni Brother Branham? Kinausap kaya siya ni Christ? Ay, kayo nagsabi yan. Kinausap ni Christ. Si Brother Branham kaya na ipangaral niya yung first to sixth seal. Ay, yung pang seventh. Yan ang puzzle. Nauna pa lang seventh sa first to sixth seal. Kaya ayaw nilang maniwala ng first. Lahat ng cells ay nasa loob ng seventh seal. Sa tingin nyo ba, lahat ng tinatawag na mensahe, wala kay Kristo? Yan ang full revelation ni Jesus Christ, yung revelation of the seven seals. Kaya, alam mo yung quote binigay ni Brother Bing, yung sined mo sa akin. Ang sabi ng quotation doon, lahat daw ng mysteries, all the mysteries, has already been preached. All the mystery has already been preached, except the seven seal. Parang kakaiba eh. Tama ba yung Brother Beng? Yung quote na yon? All the mysteries of God has been preached. Oh. Except the seven seal. Okay. Kaya, kung hindi sana siya bumaba at nagsabi, wala sana silang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking Ama. Kung ako sana ay hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginagawa ng sinumang iba, ay hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon ay kanilang nangakita at kinapuputan nila ako at ang aking Ama. Kaya yon ang ginawa ni Kristo sa ating panahon. History repeated itself. Kaya mayroong crucifixion. Ay yung message ng propeta? Mayroon siyang message na indictment. I indict this generation, sabi niya. Sa ano? Sa pagpakong muli nila sa Panginoong Hesukristo. Sa fullness ng kanyang word. Fullness ng word ang dumating. Kaya mayroong sinabi ang propeta, He sends down your representation. Send down. God, anong sabi niya doon? Basta mayroong sends down your representation. God's come down by the baptism of the Holy Ghost and fire. Sends down your representation. Kasi yung representation na yan ay si Christ in the form of the Holy Ghost sa atin. Pero bago dumating yung tinatawag na Christ in the form of the Holy Ghost, Christ is the mystery of God revealed in the person of His bride. Anong nangyari? Seventh seal muna. Kaya tama yon. Yung Christ is the mystery of God revealed. Hindi nangyari kung wala ang seventh seal. Bakit? Dahil manifestation ng seven seal, ang Christ is the mystery of God revealed. Manifestation, Pastor Boy, yan ang interpretation ng reality. Pero iba talaga yung interpretation in word form. Kasi ang interpretation in word form, Christ mismo bumaba dito sa lupa at ipinahayag yung tinatawag na revelation of the seven thunders. Revelation of the seven thunders ba, Pastor Boy? Kaya ayaw yung quote, yung QA. Ito bang tinatawag na pitong silyo ay
yan din ang tinatawag na seven thunders. Sabi niya, hindi. No, sabi niya. Pero sila, sabi niya, yung seven thunders ay mahayag doon sa, saan? They will rebuild in the seven seals. Rebuild, tapos na ba? Tapos na nga eh. They will rebuild in the seven seals. Dahil sabi na ni Brother Branham sa Biblia, sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, ang pitong kulog ay mahahayag. Oh. Saan ba mahayag ang pitong kulog? Sabi sa rapture, doon daw ipapangaral sa langit. Yung seven thunders. Samantalang sinabi niya sa QA na doon sa tinig ng ikapitong anghel, doon mahayag ang pitong kulog. Oh, di ba? Kaya sabi niya rito, ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinaputan nila na walang kadahilanan. Pero sabi niya, dapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpatotoo sa akin. Yan, ano yung comforter? And ye shall also bear witness because ye have been with me from the beginning. Siya yung magpatotoo. Okay, babasa tayo ng isa pang talata. Luke 11:9-13. Anong oras na ba? Matatapos na eh. Luke 11:9-13. Eleven 9-13. Dalawang talata na lang. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Yan pala, sinama pala yan eh. Kasabi niya rito, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap. Hingi lang kayo, maging makulit lang kayo. Tumuktok lang kayo, bibigyan kayo. O, di ba? Maghanap kayo, makakasumpong kayo. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Huwag lang kayong matulog. Ganap, makakasumpong. Okay. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay makakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Okay. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato. Unang isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay kundi isang ahas. O kung siya humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan. Kung kayo nga'y bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Anong hinihingi? How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ano palang hinihingi? Holy Spirit? Hinihingi bang Holy Spirit, Pastor Boy? Wala tayong magagawa. Sinabi niya eh. Hingi ng Holy Spirit. Kaya tama pala yung kanta. Come, Holy Spirit. Pero, ang totoo niyan, kapag yung Holy Spirit, Christ na yan, ay nasa inyo na, hihingin nyo pa ba? Hindi na. Pag nasa inyo na yung Holy Spirit, nangyayari na yung Kingdom of God sa inyo. Mayroon na siyang pamamahala. Ano ba yung pamamahala, Pastor Boy? Di ba yun din bang preeminence? Kung mayroon ng preeminence sa inyo ang Diyos, anong sabi ng tinatawag na Biblia? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Mayroon pa bang talata? Kasi madali natin, 11:56 na eh. John 6:66-65. Predestination ito. John 6:65. Predestination lang naman ito. John 6:65-66. At sinabi niya,
Dahil dito, sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Tama ba yung talata? And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Saan napunta ang predestination dyan? Na saka yung tinatawag na premoral. Kaya yung premoral, saan natin nilagay yung premoral? Yung premoral na makakapili ay yung may seed. Kahit lahat naman may premoral eh. Lahat, di ba, predestinado sa hindi, lahat may premoral. Ngayon yung hindi predestinado, nakapili ibang premoral nila, hindi? Hindi. Bakit yung premoral natin nakapili? Dahil mayroon tayong seed. Okay, kaya sabi niya dito, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Wala namang, lahat naman ito premoral na mga hindi predestinado gusto bang lumapit kay Kristo? Gusto, sabi ko nga, yung madre, hindi naman pumunta sa kumbinto yan para hindi pipili kay Kristo at lalapit kay Kristo eh. Pumunta yan doon para lumapit sana kay Kristo. Anong paraan? Bakit sila lumapit? Premoral eh. Ang kaibahan lang, hindi binuksan yung mga mata nila para makita ang Kristo. Yung tinatawag na Kristo sa ating panahon, yung Word. Na pipiliin natin yung Word. Bakit pipiliin natin yung Word? Bakit? Quotation. Word reflects the Word. Paano magre-reflect ang Word sa kanila? Ay, wala silang Word. Ano ba yung seed, Pastor Boy? Word. Ano ba ang bunga ng Word? Life. Or eternal life. In Him was life. And the light. In Him was light. And the light is the life of the world. Ano ba yung tinatawag na life at light? Yan ay Word. Kaya ang tawag doon, seed pa lang. Yung Word, pagking Word natin ang tawag ay seed. Bakit? Unmanifested. Nung nagmanifest sa atin ang tinatawag na Word, anong tawag doon? Ay di life, eternal life. Kaya sabi ng iba, na Brother Jed, kita ko, nabasa ko. Ay, mga cleansing, upgraded, high quality ng cleansing yung turo nila. Upgraded daw na high quality na cleansing ang turo natin. Kasi yung tinatawag na seed, sabi ko yung seed na yan, Word. Yung Word na yan, eternal life. Unmanifested lang yan. Pero nung ipinanganak tayo dito sa lupa, nandyan na yan sa atin. Unmanifested nga lang. Pero ngayon, unmanifested na ba? Unmanifested pa ba? Manifested Word Bride Ministry. Mayroon na ngang ministeryo, yung Manifested Word Bride. Okay, last quote. Kaya pagdating sa 66, yun sa sinabing walang makakalapit sa kanya at uminom na aking, hindi nila munawa eh. Malibang kanin ninyo aking laman at inumin na ang aking dugo ay walang kayong buhay sa inyong sarili. Hindi nila munawa eh. Nung sinabi pa niya na wala makakalapit sa kanya, malibang dadalhin ng Ama, ipagkaloob sa kanya ng Ama, John 6:66, 3:6. Dahil dito ay marami sa kanyang mga lagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Bakit? Predestination kasing pinag-uusapan, seven seal, doon ang tinatawag na predestination. Maraming nagsipag-alisan. Okay. Last quote, last talata pala. Mayroon pa akong isang quote na babasahin mamaya. Kay Sister Hattie Wright. Ito. Love. Ito, last quote na lang. Hindi ko na yung ibang quote. Ito na lang. Look at the Syrophoenician woman ran to him and said, Thou son of David, have mercy on me. Tingnan mo daw yung Syrophoenician woman na tumakbo patungo sa kanya. At sinabi sa kanya, Anak ni David, mahabag ka sa akin. He never as much as raised his head.
She had no claims on him as a son of David. She was a Gentile. Kaya yung tinatawag na word, ano ba yung i-speak ng word? Alam nyo, mayroong quotation na isa. Maling confession, di ba? Maling tinatawag na confession. Bakit? Maling revelation. Kung maling revelation, maling confession. Pero tayo, dahil word tayo, mali bang word ang ipapangaral natin? Pakitry nga, Brother Bing, kung mayroong lalabas na quote, may naalaala ko, yung manifested word bride. When the word becomes the word. Word na? Nagiging word pa? Kung mayroon. When the word becomes the word. Wala? Okay. $20,000 yung ginagamit mo yan. I mean, the church becomes the word. Ayan o, mayroon. Invisible union of the bride. Sabi ko na ba, mayroon eh. Okay. Ano nangyari ngayon? Yung spiritual union, yun pala manifested word bride. Or the spiritual union of Christ and His church now. When the place is becoming the word. Itong laman, born in sex, ship in iniquity, come to this word speaking lies, nothing good, contaminated. Lahat na nandyan. When this place becoming the word, and the word is becoming flesh. Manifested, vindicated, just what the Bible said would happen in this day. Yun ang sinabi ng Biblia na mangyayari sa araw na to. It's happening day by day. Bakit? It's accumulating so fast out there in those deserts and things taking place that couldn't even keep up with it. We're near the coming of Jesus to be united with His church, where the Word becomes the Word. Where the Word becomes the Word, called the Holy Spirit, searching the hearts. Lupit ah. Paano kaya yung Word naging Word? Yun ang manifestation. Ito ang manifested Word bride. Yung pagiging Word natin, Word na tayo before tayo pinanganak tayo dito sa lupa. Tayo ay Word. Unmanifested nga lang. Pero na nag-manifest tayo, yung Word becomes the Word. Oh, called the Holy Spirit, searching the heart. Paano nangyari yun? Dahil sa Holy Spirit na nagkaroon ng spiritual union sa atin. You know? Oh, that spiritual union of Christ and His church. Kailan? Ngayon, now. Kailan? Kung ang lamang ito ay naging salita at ang salita, walang iba si Christ, ay naging laman. Oh. Manifested. Manifested and vindicated. Dito sa baba, where the Word becomes the Word. Kung saan ang salita ay naging salita. Paano mo gagawin salita ang salita? Kasi nag-manifest na yung pagiging salita natin. Kaya yon ang tinatawag na third pull. Kasama sa third pull, ang paghingi. Kasama sa third pull, ang pagsabi ng mga bagay. Kaya yung tinatawag na turo. Paano ni Brother Branham? Kaibigan, pasensya ka na kung nagambala kita sa iyong pamamahinga, sabi ni Brother Branham. Tama yung turo. Tumahan ang turo. Na manghinga ulit yung turo. Di ba? Kaya dapat, naisip ko rin kahit sa akin minsan eh. Minsan pala, yung mga masamang tao, kinakailangan mo rin ko sabi, Brad, pasensya ka na, Brad. Kasi ganito, minsan, nahihipo din eh. Di ba? May Diyos eh. Kaya sabi niya rito, okay. Kaya ano nangyari? No more than any daughter has claimed to own me as husband. Walang anak na babae na angkinin ako bilang asawa. O aking asawa na magiging anak na babae. Yet, she is my daughter and my wife. Oo nga, siya ang aking anak na babae at aking asawa. She is my daughter in the gospel. Siya ay anak ko sa gospel.
But earthly, she has no rights to call me a father. Pero dito sa relasyong makalaman sa lupa, wala siyang karapatan na tawagin akong ama. Di ba? Yet, she is my daughter and she is the daughter in the gospel. But earthly, she has no right to call me a father. Bakit? Hindi ko naman talaga siya anak sa laman eh. Now notice, this Gentile woman had no claim on him as son of David. But blind Bartimaeus did. Kaya minsan, yung claim ng iba, tama sa kanila. Yung claim natin, dapat may tama din tayong claim kung ano si Kristo. Kung ang kinila si Kristo na wala pa, tama lang yun sa kanila. Kung ang kinilang sarado pang 7 seal, tama lang yun sa kanila. Tingnan mo naman. Pero sa atin ba, pwede ba yun? Hindi. Okay, tingnan natin. Kaya sabi niya rito, now notice, this Gentile woman had no claims on him as son of David. But blind Bartimaeus did. Ginawa ni blind Bartimaeus. She was a Jew kasi siya eh. Now he came as son of man. Yeah, ito sa 67. Dito ko tatapusin. You have to know, dapat yung malaman ang mga salitang ito at ang mga bagay nito. Tingnan nyo. Si Hattirite. Sa oras na yan, nung ang third pole, alalahanin nyo ito. Nung third pole lang sinasabi. Ano yung third pole, Pastor Boy? Of all everything that woman said, the right thing. Ano kaya ang sinabi ni Sister Hattirite sa panahon na yon? Na siya ay nagsalita daw ng right thing. Tamang salita ang kanyang binigkas. Sino nakabasa sa inyo ng kwento na yan? Ano ang salitang tamang binigkas ni Sister Hattirite? Sa kwento na yan. Alam niyo kung anong salita ang binigkas ni Sister Hattirite na tama dyan? Nagkikwento si Brother Branham doon sa nangyari sa kanya, doon sa hunting sa squirrel, nakatunganga yung kinikwentuhan niya, walang naunawaan. Si Sister Hattirite na busy, naunawaan ni Sister Hattirite, hindi sila makapaniwala na ang tinatawag na squirrel, speaking the word into existence, nangyari. Di ba binanggit ko yan kanina, Brother Arnel? Di ba? Pero si Sister Hattirite, nagbigkas siya ng tamang salita. Bakit? That's right, Brother Branham. Tama yung sinabi mo. Totoo yan, Brother Branham. Pero doon ba si Sister Hattirite sa hunting? Wala. Wala si Sister Hattirite doon. Wala siya doon. Nung nabigkas niya ang writing, anong nangyari doon? Yung doon sa tinatawag na binigkas niya? Umagri lang siya eh. Agree? Culture. Agriculture. Umagri lang siya. At naniwala, hindi lang umagri na walang naunawaan. Naunawaan talaga, naniniwala talaga siya na nangyari yun. Yun ang third pole. Kaya sa third pole, kailangan ko pa bang i-explain? Maniwala lang kayo na Diyos mismo ang nagpaliwanag niyan na binigay sa atin ang mensahe na yan. Kung kaya't naipangaral natin yung 7 seal, 7 thunders, 7 seal. Yun ang writing. Nung sinabi niya ang writing, you got to say right word, the writing to God, and then ask what you will. Speak what you will. Ay gusto ko, Pastor Boy, yayaman ako. Para bili ko ng ganito. Magandang ganito, di ba? Si Sister Hattirite, iba yung hiniling niya eh. Alam din ng Diyos kung ano yung nasa heart natin. Doon ang binabanggit ni Brother Branham, kwento kay Moses. Speak the word. Minsan, wala talaga. Hihibik, problema talaga. Hihibik, asawa ko, anak ko, pamilya ko, hihibik. Lahat na ginagawa ko sa kanila, pero bakit hindi nila naintindihan? Maging sa mga pastor, hihibik, mga ngaral, hihibik, pamilya, hihibik ka. Pero anong gagawin mo? Speak the right thing. Sabi niya, why cry? Speak, sabi niya kay Moses. Binigkas. Hiningalan ni Moses, nakaraan pala, binigkas na niya. By inspiration, tingnan nyo kung ano ang gagawin ng Panginoon. Di ba? Kung paano tayo iligtas ng Panginoon. Nasabi mo na, tapos hihibik-hibik ka pa ngayon. Kaya lang, kalikasan talaga natin yan minsan. Diba? Natural lang yan sa atin. Pero alalahanin natin yung binitawan nating right word, di ba?
Yung mga pinaniwalaan natin, alalahanin natin. Bakit ganon? Anong nangyari kay Moses? Bakit nangyari yung kanyang binigas? Anong sikreto na mayroon? Alam niyo kung ano? Yan ang tipo ng seven seal. Yung burning bush experience. Right, man. Yes! Kaya tipo sa seven seal yun. Kaya yung light na yan, light of this hour, yan ang light. Saan ba na-meet ni Moses? Di ba sa mountain? O di ba? Mount ng Sinai. Kaya pinag-uusapan eh. Si Moses daw, hindi nilibing. Si Moses daw ay ganito, ganito, ganon. Hindi, namatay. Sabi ko, Biblia pa lang tayo. Namatay si Moses, nilibing sa bali. Talata. Okay. Bigay ko lang sa inyo, bagya. Kasi, mayroong ano dito eh, may mga quotation si Brother Branham eh, kaya nakita ko to eh. Gusto kong aralin yung literal ba na Moses o spirit ng Elijah Moses na babalik sa Hudyo. In-issue pa nila yan hanggang ngayon. Ayan, pare. Dalawa nga. Okay. Deuteronomy, ayan lang oh. Pag tinaas mo yan, so Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab. Namatay, hindi? Namatay. According to the word of the Lord. Ayon sa salita ng Panginoon. Sa 6, sabi niya rito, and he buried him in the valley, in the land of Moab, over against Beth-peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. Wala nakaalam kung saan yung kanyang libingan hanggang sa oras na ito. Pero nilibing siya saan? Sa valley ng land of Moab. Di ba? So, pag-usapan natin sa sunod, yung Why Christ Speak, part 1 pa lang to eh. Kunti pa lang ang nabasa natin. Pero, nakita ko, maraming connected dito sa sabi ko, ano kaya mga mensahe? Iniisip ko kasi, Brother Ranel, kung ano mga mensahe ang hindi talaga na mensahe yung pinaka-subject niya. Isa ito, Why Christ Speak. On the wings of a snow white dove, hindi rin na mensahe talaga na yun ang subject. Kaya yung mga upusom, yung mga isda na bakit nabuhay siya, nalabas ng bituka, may mga kwento dyan na mahalaga. Kaya isa-isahin natin yung mga kwento na yan. Napakaganda yung On the Wings of the Snow White Dove. Pag binasa nyo yun, grabe ang mensahe doon. So I hope nakita natin yung experience ng light na yan and burning bush. Diba? Na humibik pa si Moses na dapat salitain niya lang yung salita. Okay, hallelujah. Hanggang dito na lang. Seven seal, third pole, manifested word bride. When the word becomes the word. When displeased, becoming the word. Born in 6, sheep in iniquity, come to the word speaking lies. Tapos mayroong authority, speaking the word into existence. Bakit ganon, Pastor Boy? Kasi ang third pole, revealing ng word. Tama ba yun? Pangalawa ay, sabi ng souls that are in prison, ano? Preaching to the lost. Ang pangangaral pala ng katotohanan ay hindi lang para sa kaligtasan, para din pala ito sa kahatulan doon sa mga taong wala na pag-asa. Pag mangyari yung preaching to the lost, pangatlo,
Speaking the word into existence. Kaya hanggang dito na lang. Speak the word. Why cry? Speak. Grabing kahirapan talaga ngayon. Hindi, huhulihin na daw ngayon ang walang baksin at ikukulong. Swerte na John, may baksin. Ako, manapit na rin magkabaksin. Ha? Hindi makakalabas. Walang baksin, maniwala kayo yan, mga pahog-pahog. Depende kung kailangan, magpabaksin kayo. Okay, hallelujah. Hanggang dito na lang, tayo tumayo. Speak lang kayo. Huwag kayong humibik. Why cry? Speak. Na magandang awitin. Let the word be born. Hindi pa natapos yung Why Little Bethlehem eh. Mayroong binanggit si Brother Branham na spiritual Bethlehem. Let your word, wala. Siguro sa isa. Let your word be born in a manger of my heart. Tiis-tiis lang muna tayo. Magra-rapture din. Yung countdown natin, countdown. Sabi nila, habang lumilipas ang panahon, tumatanda kayo, no? Lumilipas ang panahon, malapit na tayo maging bata. Body change. Hardly a place. Hardly a place. Akin. He didn't choose a place special. Tama. To reveal His majesty. Alam nyo ba? Yun ang preeminence. Yun ang invisible union. Let your word be born. Glory, hallelujah. Bethlehem ba? Manger of my heart, when this place becoming the word. Let it live in me. Let it start inside this house of clay. Yun ang place. And be molded every day, day by day. Let your word be born in a manger of my heart. Now outwardly, I am nothing. Not much to behold. Glory, hallelujah. Hardly a place for His word to unfold. Glory.
pangailangan naman, Lord, ang bawat isa. Nawa ko, God, ikaw ang tumugon. Ang mga kagalakan, Panginoon, ay bigyan mo ba ng lalong kagalakan, Panginoon. Ang mga nasa kalungkutan, Panginoon, ay naway bigyan mo, Lord, ng kagalakan, O Diyos. At ganoon din naman, ang may mga pangailangan, Lord, financially, pagpalain mo, Diyos. Mga pangailangan man, Lord, kagalingan, Lord, physically, Panginoon, may mga karamdaman. Dalangin namin naman ang galingan at kalakasan ay pagkaloob mo sa amin. Puspusin mo kami, Lord, ng pag-ibig, Lord, sa isa't isa. Na kami, Lord, puspusin mo rin, Lord, ng habag. Na kami, Lord, ay magtulungan, Lord, sa lahat ng aming mga gawain, mga layunin, Lord. Pag-isahin mo kami, Panginoon, ng lahat ng yan, Lord, ay para sa iyong kaloratiyan naman. Turuan mo kami, Lord, na umibig, Lord, sa aming mga kaaway. At kumanti, Lord, na mabuti sa masama. Turuan mo kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang lamang ito, Lord, ay nasa ilalim, Lord, ng kasalanan, Lord, at ilalim ng kakulangan, Panginoon. Ilalim, Lord, ng batas, Lord, ng dugo mo. Salamat, Panginoon. Sapagkat alam namin na nandyan ay yung kapangyarihan. At spiritually, Panginoon, mayroong blood transfusion o Diyos upang kami, Lord, ay magharit, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Hindi lang laman at dugo, Lord, ay pinayanak, Lord, ng aming mga magulang. Kundi kami, Lord, ay mamuhay sa pamagitan, Lord, ng kapangyarihan ng iyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Kami ay mamatay sa aming mga sarili at buhayin, Lord, ng iyong buhay, Lord, kung saan ang eternal life, aming maramdaman, Ama, na ikaw, Lord, ay namamahala, Lord, sa aming mga lamang. May kasiraan upang sa gayon, Panginoon, ang lamang na kasiraan ito, Lord, ay mabago, Panginoon, mabatsin, isang mata, Panginoon, ayon sa iyong pangako, at mga salita, kami ay babaguhin, Ama, at sasalubong sa iyo sa mga laka. Puspusin mo kami, Lord, ang pag-ibig, kagalakan sa aming mga pag-uwi, at taglay nawa namin ito, Lord, dala namin ang iyong dakilang kapangyarihan, pag-asa, Panginoon, at pananampalataya, Panginoon, ay sumamin sa katang oras. Gabayan mo kami sa aming mga pag-uwi, dahil sa mga uwi na pamagan, at kami mag-uwi sa aming mga tahanan, at taglay kalagasan, at sa araw-araw, Panginoon, ay tulungan mo kami, guide kami, Panginoon, sa bawat bang, sa bawat desisyon, Panginoon, ikaw, Ama, ang magbigay ng tamang pasya, Panginoon, at ganun din, Lord, dalangin namin, na ikaw, Lord, ang magdiwala sa aming mga buhay. Salamat, Ama, yan ang dalangin, at pinabalik sa iyo lahat ng kapulan, salamat, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. God bless you lahat.